be humble. So napakasimple. Amen? Pero malaki ang nagagawa sa buhay natin. Amen? Kapag babasahin natin ang Book of James o Santiago, lagi yung tatandaan, pag magbabasa kayo ng Bible, napakahalaga kung sino yung pinapatunguhan o yung audience. Okay, para kanino yung isinulat. Para mas lalo nyong maintindihan, mas lalong luminaw yung pagbabasa nyo ng salita ng Diyos. So yung James ay tumutukoy sa mga believer na. Amen, mga Kristiyano na. Amen. So yung Book of James, pag binasa nyo lahat yan, from chapter 1 to chapter 5, para sa mga mananampalataya na yan. Amen. At kasama sa Santiago, yung paksa na tayo dapat ay laging nagpapakumbaba. The more na tinataas tayo ni Lord, dapat mas lalo tayong bumababa. Nagpapakumbaba. Dahil ang nagmamalaki, binababa. Tama? Pero nagpapakumbaba, yun yung laging itinataas ng Panginoon. Amen? Para sa ating pagpapaumpisa, amen, tingnan natin yung mga bagay na pangyayari kapag tayo nagmalaki at kapag tayo ay nagpakumbaba. Amen? Sige, next slide natin. Pride will destroy relationships. Totoo yan, ha? Okay? Relasyon sa Diyos, relasyon sa kapwa, relasyon ng mag-asawa, relasyon sa pamilya, yung pride nakakasira ng relasyon. Amen? Kapag parehas walang pagpapakumbaba, hindi ka nagpapakumbaba sa Diyos, masisira yung relasyon mo sa Diyos, masisira relasyon mo sa kapwa mo, pati sa pamilya mo masisira. Tsaka walang naaayos kapag parehas ma-pride. Amen ba yun? Patignan mo nga yung katabi mo. Yan. But humility, tignan natin, humility builds relationships. Yun. Pag merong humbleness, merong pagpapakumbaba, bumubuo ito ng relasyon. Mas tumitibay, mas gumaganda ang mga relasyon. Una sa Diyos, pangalawa sa kapwa, sa mga mag-asawa, sa pamilya kapag merong pagpapakumbaba. So kailangan talaga natin pag-aralan ito, mga kapatid. Amen? Next. Pride promotes division. Pag sinabing division ay pagkababahagi, pagkakampi-kampi, pagkakawatak-watak. Yan ang sanhi ng pride. Ay isa yan ang bunga ng pride. Amen? It promotes division. Pero, next, humility promotes unity. Yun. Kapag merong pagpapakumbaba, nandoon yung pagkakaisa. Amen? Kasi walang pataasan, walang pagalingan, walang kompetisyon. Amen? Lahat ay nagtutulungan, lahat ay nagkakaisa. Ganun din sa mga mag-asawa. Sa church, ganun din. Amen? Kapag pagalingan kayo mag-asawa, ikaw nang tama, ikaw ang mali, walang ganun. Lagi ko tinuturo, hindi mahalaga kung sino yung tama o mali. Mahalaga sino yung Yan. Okay, so yan. Kailangan talaga natin pag-aralan to. Next. Pride is dangerous. Grabe itong pride. Kaya pag pumasok yan sa puso natin, grabe yan. Para siyang toxic. Kapag ikaw hindi nakakaranas ng kapahingahan sa isip, kapahingahan sa puso, may pride sa puso. Amen. Kasi bakit? Kasi lagi mong pinapatunayan ang sarili mo. Lagi kang nagpapa-impress. Amen? So may pride. Dangerous yan. Kapag sa church pumasok yan, delikado tayo. Amen. So kailangan natin talaga pabantayan yung ating mga puso. Amen po ba yun? Amen. So malaki ang temptation sa atin na maging ma-pray. Kaya nga sabi ko sa May 5, magkaroon tayong Thanksgiving. Amen. Para hindi tayo magmalaki. Kung dumating man sa panahon, dumami tayo, yumaman ang gawain ito, hindi tayo magmalaki. Lagi nating maalala kung saan tayo nagsimula. Amen. Kung saan tayo, nagsimula tayong wala, nagsimula tayong konti, nagsimula tayong walang-wala. Amen. Pero nakita natin talagang tinaas tayo ni Lord. Pero di dapat tayong magmalaki para patuloy tayong itaas ng Panginoon. Amen. So pride is dangerous. Next, but humility, doon, sa kabila. Sabi ko sa'yo, ito ang gamitin. Okay, yung kabila, nandito ka ba dito? But humility is the solution. Yan. So, kailangan mo talagang pag-aralan to. O kailangan maintindihan natin yung pagiging mapagpakumbaba. Kasi iyan ang solusyon. Tandaan niyo po lagi mga kapatid, pag pinag-uusapan ay pride, ang pinag-uusapan natin si Satanas.
Pride ang naging dahilan kung bakit si Lucifer na angel naging Satanas. Amen? Si Lucifer, worship leader, taga-awit ng Panginoon doon sa langit. Pero dahil nakita niya sa sarili niya, oy, okay na ako. Kung pwede na ako maging Diyos, Yan. Okay? Tapos yung katulad ng division, di ba? Sabi ko, humility. Si Lucifer na naging Satanas, nung binagsak, nagyaya pa. Nagyaya. Kaya kapag merong pride, merong pagmamalaki, nagnadama yan. Dangerous talaga to. Amen? Damay-damay, kampi-kampi yan, babahagi yan. Amen? Kaya napakahalaga tong humility kasi yan ang solusyon. Amen? So pag-uusapan natin yan ngayon. Amen ba yun? Amen? So, pag sinabi humility, hindi ito yung binababa mo yung sarili mo na yung isip, mahina ako. Hindi ganon. Mamaya pag-uusapan natin yan kung anong ibig sabihin ng humility. Okay, so, tema natin. Ating tema. Marks of a humble Christian. Yan. Lahat ba tayo Kristiyano? Amen. Yun, dapat meron tayong katangian ng isang pusong nagpapakumbaba lagi. Amen? So, marks. Pag sinabing marks, dito nyo makikita. Ito yung mga marka. Dito nyo malalaman kung talagang tayo ay nagpapakumbaba. So, number 1, gusto ituro sa atin ng Panginoon. So, number 1, a humble Christian focus on God, not on themselves. So, makikita natin yan sa verse 13 hanggang 40. Sabi dito, makinig kayo sa akin, kayong mga nagsasabi ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at ganong bayan at 1 taon kaming mananatili roon. Mangangalakal kami at kikita ng malaki. So, anong napansin nyo dito? So, napansin nyo dito na walang Diyos. Para ba sinasabi na nila, kikita tayo doon? Kaya natin yon. Malakas tayo, matalino tayo, madiskarte tayo, kikita tayo doon. Amen? Pero sabi, hindi nyo nga alam kung ano mangyari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad nawawala. Amen? So nakita natin dito, yung isang, yung sinabi ni Santiago dito na merong isang grupo ng tao, ngayon o bukas ay pupunta kami. Amen? Na hindi nanangan sa Diyos, nanangan sa sarili. So number 1, mahalaga to. Yung humble na Christian, laging nakapokus sa Diyos at hindi sa sarili. Malinaw po ba yan? Proud people rely on themselves, not on God. Yung kanilang ability, yung kanilang diskarte, madiskarte ako, pastor, kaya ko yan. Amen? Nawawala ang Diyos sa picture. Nawawala ang Diyos sa sarili. Amen? Baga parang nakabase na sa kanyang kakayahan, sa kanyang talino. Amen? Pero, mali yun. Amen? Sabi mo sa katabi mo, mali yun. Next slide tayo. If we fail to recognize that God give us the ability to produce something, we become proud. Amen? Kapag nakalimutan natin na ang Diyos yung nagbibigay ng kakayahan, magiging proud tayo habang tumatagal. Amen? Naalala ko tuloy yung isang kwento. Tingnan natin, next slide tayo. Naalala nyo ba tong kwentong ito? May picture pa tayo, di ba? Sa Lucas 18, verse 19-14, yung tax collector tsaka yung Pharisee. Amen? Nanalangin silang dalawa. Yung sabi ng Pharisee, O Diyos, nagpapasalamat ako dahil hindi ako katulad nung makasalanang yan. Nagtatites ako, nagpapasting ako, di ako nangangalunya, hindi ako nagnanakaw. So nakita nyo po, kapag hindi mo naintindihan na yung bagay na meron ka, yung binigay sa iyong kakayahan, galing yan sa Diyos, you become proud. And it is quick to judge people. Amen? Kapag proud pala tayo, mabilis tayo kagad manghusga sa kapwa natin. Amen? Next slide tayo. Next slide. If we become proud, it is quick to judge people. Amen? Madali tayong manghusga. Madali tayong humatol. Kasi bakit? Ang tingin natin sa ating sarili, magaling na. Ang tingin natin sa ating sarili, mas superior tayo kaysa sa iba. Tama? Amen? It is quick to judge people. Next. If we become proud,
It is quick to criticize people. Pag sinabing criticize people, ay yung madadali nating pulaan ang kapwa natin. Katulad nung sinabi ng Pharisee kanina, hindi ako katulad yan. Tama? Born again ako. Christian ako. May word of God ako. Hindi ako katulad ng mga yan. Addict yung mga yan. Amen ba yan? It is quick. Kapag merong proud heart, it is quick to judge and criticize people. Amen ba yan? Kaya laging paalala sa atin ng Diyos, be humble. Amen? Lahat ng meron ka sa Diyos galing. Yung pagbabagong buhay mo, si Lord nagbago ng buhay. Amen? Wala tayong karapatang humusga ng mga taong di pa nakakilala kay Lord. Amen ba yan? Lalo na sa amin, laging paalala sa amin, lalo na kapag may mga na-install na bagong pastor. Amen? Bagong mga PMEs, mga workers. Amen? Pag mga bago kasi, nandun ito na, may posisyon. Tama? Pero mga kapatid, hindi tama yun. Amen? Na gamitin ang title to judge, to criticize, to down every people. Amen? Tandaan natin lagi na mag-focus lang tayo sa Diyos. Huwag sa ating sarili. Malinaw po ba yan? Amen? Next slide natin. Okay, sabi ng Philippians 2 verse 13, sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo. So, ibig sabihin, kapag kayo naglilingkod sa Diyos, kapag kayo ay gumagawa para sa Diyos, oy. Stoy, wag kayo dyan. Ay, naku naman talaga naman, ay. Patapusin nyo muna ako. Doon muna kayo. Okay. Sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin. So, ibig sabihin, hindi ikaw yung may kagustuhan kung bakit ka naglilingkod kay Lord, kung bakit naisin mong magbigay. Si Lord yung nagbibigay ng puso sa iyo. Focus on God, not on yourself. Hindi ikaw ang bida. Amen? Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw ang bida. Si Lord ang bida. Amen? Sa gawain ito, hindi rin ang pastor ang bida. Ang Panginoong Jesus. Amen ba yun? Hindi tayo ang bida. Si Lord ang bida. Sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo. Amen ba yan? Upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Hindi tayo. Si Lord yun. Amen? Kung nagnais man tayong puntahan yung kapatid, nais man tayong puntahan yung mga kapitbahay natin yan, si Lord ang kumilos sa atin. Hindi dahil ginusto natin. Amen ba yun? Kaya huwag natin sabihin sa kapwa natin, tatamad-tamad ka! Kita mo ko, sipag ko! Hindi gano'n. Si Lord ang kumikilos sa atin. Biyaya ng Diyos kung tayo nagagamit. Amen? Kasi kumikilos talaga ang Diyos sa buhay natin. Hintayin natin yun sa kanila. Yan. Sabi mo na katabi mo, be humble. Be humble. Be humble. Lakas na. Okay, next. Humble people are not after personal glory. Ano ibig sabihin yan? Hindi after sa kasikatan o sa sariling karangalan. Yan, okay? O baga, pag tinataas siya ni Lord, well, thank you Jesus. Pero hindi dapat siya malunod sa kasikatan. Amen. Baga, pag famous na, doon napapasok ang pride. Tama? Kaya pabantayan natin lagi ang ating puso. Hindi, pag nasa spotlight ka, mas madaling madumihan ang puso natin. Yung spotlight, yung lagi ikaw nakikita. Amen? Babantayan natin yan. Pero yung humble people, hindi update yan. Amen ba yan? Okay, so tingnan natin isang example. Okay, ito si Haring Herodes. Nung marami nang pumuri sa kanya, wow, inangkin niya yung credit. Anong sabi dito? Pagsabit ng takdang araw, Gawa 12 verse 21 to 23. Si Herodes ay nagsuot ng damit hari, umupo sa trono at nagtalumpati. Sumigaw ang taong bayan. Nagpinuri. Ang galing, sabi ng mga taong bayan. Isang Diyos na nagsalita, hindi tao. Ba, pinuri eh. At noon ano nangyari?
Verse 23, at noon din, hinampas ng isang anghel ng Panginoon si Herodes. Grabe! Sapagkat inangkin niya ang karangalan na uukol sa Diyos. Grabe. Kapag inangkin mo yung credit na dapat para sa Diyos at inangkin mo, pwede mo maranasan yan. Amen? Nauukol sa Diyos. At siya, itong masakit to, ang pangit, kinain ng mga uod hanggang sa mamatay. Right? At doon sa kanyang posisyon na kinatatayuan, hinampas pa. Tapos kinain ng uod hanggang sa mamatay. Bakit? Yung personal glory ng kanya. Dapat ang glory sa Panginoon. Hindi na glory to God. Glory to me. Magaling ako. Di ba? Pak. Hinampas. Amen? So ayaw ni Lord yan. Ha? Ito ay isang babala sa atin, mga kapatid ko sa Panginoon, na huwag natin gagawin. Ako, lagi ko rin yung paalala sa buhay ko. Laging be humble. Amen? Pag tinataas ka ni Lord, parang sumisikat ka na. Amen? Parang lagi ka nakikita. Be humble. Dapat ang credit sa Panginoon. Amen ba yan? Sabi mo sa katabi mo, be humble. Ayan. Okay, so next slide. Ito yung lagi kong prayer. Sana maging prayer nyo rin. Kapag tinataas tayo ni Lord. Sa John 3 verse 30. Ito si John the Baptist. Okay? Grabe yung puso ni Juan na nagbabautismo. Amen? Siya yung ginamit ni Lord para bautismohan si Jesus. Amen? Ito yung lagi sinabi niya sa dulo. Dapat siyang maitaas. Ako naman ang... Wow, si John the Baptist nakapokus lang kay Jesus, hindi sa kanyang sarili. Kaya ito ang prayer niya. So, next slide na. Linagay ko dito. More of Jesus, less of me. Kapag naaagaw na yung attention ng tao, hindi na kay Jesus at sa'yo na. Lagi niyong panalangin to. Ang makita sa'yo, hindi yung ikaw. Ang makita sa'yo lagi ay si Jesus. Kaya lagi mo prayer, more of you, Jesus, less of me. Ikaw ang maitaas at lagi ako ang maibaba. Palakpakan natin sila. Praise God, praise God. Yan. Focus on God, not on yourself. Hindi ikaw ang bida. Amen? So next. Okay, number 2. Finish tayo. Okay, number 2. A humble Christian is always surrendering to God. Amen? So sabi dito sa verse 15, sa halip ay sabihin ninyo, kung loloobin ng Panginoon, mabubuhay pa kami at gagawin namin ito. Okay. So nakita nyo po naman yung isang bagay na pagtatama ni Santiago, na dapat ganito gawin natin. Yung pagtitiwala dapat natin, dapat nasa Diyos. Yun. Amen. Yung future dapat natin, itiwala natin sa harapan ng Panginoon. So paano yun? Sa laging pag-surrender sa Kanya. Okay, tanda nyo, wala tayong kayang gawin kung wala si Jesus. Amen? Kahit yung bukas natin, hindi natin masasabi. Sabi ng scripture, ang buhay parang usok, vapor. Diba, alam nyo ba sa sinaing? Pag binuksan mo, ganda ng usok, no? Pero anong nangyari? Agad nawawala. Yan din ang buhay natin. Amen? Saglit lang nawawala. Amen? So kung hindi natin alam ang bukas, anong gagawin natin? Laging itiwala sa Diyos ang mangyayari bukas. Amen? So, ngayon, ano ibig sabihin ng surrender? Ito po ang ibig sabihin niya. Sige po, next. Surrender means trusting God in your future and admit that you can control everything. Yan, okay. Yan ang tunay na pagpapakumbaba, no? Pagtitiwala sa Diyos at aminin sa sarili, hindi mo kontrolado lahat ng bagay. Amen? Hindi mo kayang kontrolin ang iniisip ng kapwa mo, desisyon ng kapwa mo. Amen? Yung mangyayari bukas, yung init bukas. Pwede mo ba sabihin sa init? Oh, pwede bang 30 degrees? Hindi mo pwedeng kontrolin yan. Yung mangyayaring bagyo, wala, hindi mo pwedeng kontrolin. Amen? May mga bagay na hindi mo kontrolado. Amen? Kaya, laging dapat ang puso, surrender to God. Amen? Lagi mong isuko sa harapan ng Panginoon ang lahat ng mga bagay. Amen? Dahil kapag hindi mo sinuko yung mga bagay na hindi mo kontrolado, anong mangyayari? Ma-stress ka. Mag-aalala ka.
At alam niyo po, mga kapatid, next slide tayo. Worrying is a sin. Yung pag-aalala, pagkabalisa ay isang kasalanan. Bakit, Pastor? Ba't kasalanan ang mag-alala? Bakit kasalanan ang pagkabalisa? Bakit? Kasi nagdududa ka dun sa kahit gawin ng Diyos. Hindi ka nagtitiwala. Sabi dito, worrying is a sin. Worrying is doubting God's power in your life. Amen? Kaya kapag nag-aalala ka sa kakainin mo, nag-aalala ka sa kung ano ang mangyayari sa'yo bukas, nagkakasala ka. Kasi hindi ka nagtitiwala sa Diyos. Ang hirap kaya pag anak mo hindi nagtitiwala sa'yo, tama? Wala naman tayo, hindi mo naman gagawin eh. Kala ko, bibilan mo ako ng ganito. Diba yung baga wala ng kumpiyansa yung anak mo sa'yo? Parang sakit nun, no? Amen? Tatay ka, ikaw ang provider. Amen? Magulang ka, ikaw dapat ang nangunguna para i-provide yung mga anak mo. Pero wala nang tiwala sa'yo, anak mo, ang hirap nun. Eh, paano kaya pag ipinaramdam mo sa Diyos yun? Nag-aalala ko kasi baka anong mangyari. Tama? Pero, tanong ko sa inyo, ginutom ba kayo ni Lord? 3 days, hindi kayo kumain. Wala, ano? Isang araw, medyo siguro nahuli lang, pero nandyan pa rin ang Panginoon nagsusupply. Tama? So, why we worry? Bakit tayo nag-aalala? Kung ang pag-aalala ay kasalanan, tanggalin ang utos ng Diyos, huwag kang mag-alala. Amen? Huwag kang mag-alala. Next slide. We are not warrior. We are warrior. Amen? Hindi tayo mga maaalalahanin o kapag tayo mga nababalisa, tayo ay mga kawal. Amen? Warrior tayo, hindi tayo warrior. Amen? Malinaw po ba yung mga kapatid? Amen? Basahin natin isang scripture. Okay? So, ito ang scripture sa Lucas 12 verse 22 to 31. Tingnan niyo po to. So, kaya mahalaga yung audience eh. Titignan nyo lagi yung kung si kanino pinapatunguhan yung salita. Okay? Sinabi ni Jesus sa kanyang, kanino daw? Pambagan. So, makita nyo po, ibig sabihin, mga Christian din, mga disciple din, nag-aalala din. Pero sinabi ni Jesus, ito yung sinabi niya sa mga alagad. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong buhay. Amen? Sa inyong kakainin o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan. Hindi ibig sabihin, pangit yung susukutin mo. Hindi ibig sabihin, hindi ka magluluto. Ang ibig sabihin ganyan, ha? Okay? Sapagkat ang buhay ay higit pa kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit. Ibig sabihin, may mas higit pa doon sa bagay na necessity natin. Yung food and clothes. O may higit pa. Ano yun? Yung buhay tsaka yung katawan. Amen? Mahalaga may magandang buhay. Mahalaga may malusog na pangangatawan. Amen po ba yan? Amen. So next. Tignan ninyo ang mga uwak. Hindi sila nagtatanim ni umaaniman. Wala rin silang imbakan o kamalig. Ngunit, sino daw ang nagpapakain? Ang Diyos. Higit kayong mahalaga kaysa mga ibon. Wow! Sino sa inyo makapagdagdag sa kanyang buhay ng kahit isang oras dahil sa pagkabalisa? Tanong yun. Tama? So, ibig sabihin, kapag tayo lagi nag-aalala, nababawasan yung lifespan ng isang oras. So, the more you worry, the more na shortage ang buhay natin. Amen? So, next, kung hindi nyo magawa ang ganong kaliit na bagay, bakit kayo nababalisa tungkol sa ibang mga bagay? Amen? Next slide. Napabasa ba dyan? Okay. Tignan nyo ang mga bulaklak sa parang kung paano sila lumalago. Ni hindi sila nagtatrabaho, ni humahabi man. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon ay isang mayaman, isang marunong, sa kanyang karangyaan, tignan nyo po, ay hindi nakapagdamit ng singganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Next slide. Kaya huwag kayong labis na tingnan mo yung katabi mo kung nag-iisip. Labis na mag-iisip. Pwede mag-isip, pero yung labis na mag-isip. Di ba? Eh, hindi papasok ang stress, nag-alala. Tama? Kung saan kayo kukuha ng kakainin at iinumin, huwag na kayong mangamba. Yan. Ang mga bagay na ito, ano daw sabi?
ay pinagkakaabalahan ng mga taong di nananalig sa Diyos. Kaya kasalanan ng mag-worry. Hindi ka nananalig sa Diyos kapag nag-worry ka pala. Hindi naman ako nagsabi niyon. Ito. At alam ng inyong Ama na kailangan ninyo ang lahat ng yan. Pero may gagawin pala tayo. Amen? Subalit, bigyang halaga ninyo higit ang kaharian ng Diyos. Ay, hindi ka mag-worry sa buhay. Nahin mo si Lord. Priority mo si Lord. At ibibigay niya sa inyo ang mga bagay na ito. Dapat sa pag-isip mo pala sa umaga, nandun na yung 100% na kumpiyansa sa Diyos. Amen? Kasi di madali yun eh. Huwag mong iasa sa sarili mo yung bagay na gagawin mo sa araw. Iasa mo sa Diyos. Bigyan ka ng lakas ng Diyos. Kasi magpipaid ka kapag ikaw lang. Limitado ka. Yung buhay mo, hindi mo alam kung bukas buhay ka pa. Mainit ang panahon, hindi mo kakayanin kapag nababad ka dyan. Pero kapag sasamahan ka ng Diyos, magtitiwala ka sa Diyos. Amen? May mga bagay na magagawa mo. Amen? Lahat ng bagay magagawa mo. Amen? Malinaw po ba yun? Amen. Alright, next. Yan. Tandaan nyo po 1 Peter 5:5, God opposes the proud. Okay? Pag sinabing opposes, in-underline ko to. Opposes. Pag sinabing opposes sa word na military, ano yan? Mahukbok. God opposes. Ibig sabihin, talagang, kita nyo po si Herodes, no? Padalaan Diyos ang anghel. Kaya maya makikita pa natin kung ano ang mangyayari kay Haring Manasseh. Okay? Gusto ko ikwento sa inyo. God opposes the proud, but shows favor to the humble. Amen? Kapag tayo ay proud, mga kapatid ko sa Panginoon, amen? Pag sinabing opposes kasi yan, sa madaling salita, ano yan ay against, kontra. Kontra ang Diyos sa mga mayayabang. Amen? Yung lagi nananangan sa sariling karunungan. Against ang Diyos sa mga hambog. Amen? Pero lagi niyang pinagpapala yung mga mapagpakambaba. Amen? At alam niyo po, na-realize ko, kapag humble ka, amen, ang buhay Kristiyano, hindi komplikado. Amen? Kapag humble tayo, ang buhay ng isang Kristiyano, pasaya ng pasaya. Pasimple ng pasimple. Amen? At palinaw ng palinaw. Ibig sabihin, sarap pala maging Kristiyano. Amen? Merong Kristiyano na, Pastor, ba't ang hirap maging Kristiyano? Kasi bakit? Yung pride nandoon. Tiwala ka sa Diyos. Amen? Dahil kapag di ka nagtiwala sa Diyos at naging proud ka, buhay Kristiyano, magiging komplikado para sa iyo. Sobrang simple lang ang nais ng Diyos. Simpleng buhay lang talagang pagiging Kristiyano kung lagi kang mapagpakumbaba. Tatandaan nyo ito lagi. Hindi mahalaga kung ano yung magagawa mo, kundi kung ano ang magagawa ng Diyos sa iyong buhay. Amen? At alam niyo po, sa loob ng 8 taong pagpapastor ko, sa June kasi 8 years na ako sa June. Amen? So 2000, hindi pa kasama yung PMA, hindi pa kasama yung chapter worker, pero isa natutunan ko sa pagpapastor, 8 years. Amen? Yung hindi ko magagawa, pabayo ko na kay Lord yun. Hindi ko na kailangang ma-stress. Amen? Kasi sa totoo silang, gusto kong ibahagi sa inyo, ang pagpapastor, nakaka-stress yan. Amen? Ang dami mo kailangang isipin. Ang dami mo kailangang gawin. Pero alam niyo po, natutunan kong magpakumbaba. At laging itiwala ang Diyos ang lahat ng bagay. Amen? Nung nagpagawa nga tayo dito, grabe stress eh. Amen? Just imagine po, saan nakukuha ng kalating milyon? Halos kalating milyon na po ito. Itong pambubok natin, natagalan, halos 100, nasa 80 to, nasa 70 to 80. Pero saan nanggali yung mga yon? Amen? Kulang ng tao, kulang ng pera, kulang lahat. Pero ang sabi ko, Lord, sa'yo po magtitiwala. I surrender everything to you. Hindi ko to kontrolado. Ikaw ang may-ari ng ministry. Sa'yo to, hindi akin to. Ikaw na pong bahala, Panginoon. Praise the Lord. Natapos, mag-iisang taon na tayo sa church. Palapakan na natin sila. Hallelujah! Amen? Kasi ako, sabi ko nga, kahit nung panahon dati, ganito ka-init din eh. Ang init din nung panahon, nag-aakyat ng buhangin, nag-aakyat ng bakal, ang init. Pero sarap, ang saya. Amen? Kasi bawat akyat iniisip ko, Lord, may mababago ang buhay. Amen?
Bawat pagpasan, parang ang ano no, may krus. Bawat pagpasan, Lord, naniniwala ko, merong mababago ang buhay. Amen? Kaya bawat pagpasan, bawat pag-akyat, yun ang lagi namin iniisip. May mababago ang buhay. Amen? Ang kailangan mo lang talaga is-surrender kay Lord ang lahat. You can admit, aminin mo sa sarili mo, may mga bagay kang hindi kayang kontrolin. Hindi mo kayang kontrolin na iniisip. Ako, hindi ko kayang kontrolin na iniisip nyo. Mga desisyon nyo sa buhay. Amen? Kahit ako yung pastor ninyo, may mga sarili kayong desisyon. Hindi ko kontrolado yun. Pero lagi ko siya sabi, Lord, sa'yo to Mga tupa mo yan, hindi ko tupa yan. Sa'yo ko po sinusuko ang lahat. Kaya ikaw na po ang magbago sa buhay nila. Ipamuna mo mga desisyon nila. Amen? Dahil 24/7, wala naman ako sa tabi nila, pero alam ko, ikaw lagi hindi ka mangiiwan. Hindi mo sila pababayaan. Amen? Palakpakan natin sila. Amen? Kaya pag nakakaranas ngayon ng pag-alala, amen? Mga pagkabalisa, isuko mo kay God. Sa mundo, kapag sumuko ka, talo ka. Pero pag sa Diyos, sumuko ka, panalo ka. Hallelujah. Amen? Yun ang pinakamasarap dito. Amen ba yun? Sarap nun. Amen? Kapag sa mundo, talo ka, pag sumuko ka. Pero kay Lord, pag sinurrender mo ang lahat, panalong-panalo ka. Amen? Sabi mo sa katabi mo, be humble. Yes, praise God, praise God. Number 3. Wow, ito na, last na tayo. Amen. A humble Christian is always make a godly decision. Yan, okay? So sa verse 17, mababasa natin sa verse 17 na sabi doon, ang mabuti hindi mo ginawa na dapat mong gawin, magkakasala ka. Grabe, ganun pala katindi, Alam mo mabuti pero di mo ginawa, kasalanan pala sa Diyos yan. Amen? So, ibig sabihin, napakahalaga yung desisyon. Amen. Amen? At lagi tayong nagdidesisyon. Lagi may choice sa bawat araw. Every day we make choices. Every day we make decision. Minsan may mga alam natin, tama tong gagawin ko, pero minsan nahadlangan. Sabi ni Bible, nagkakasala doon tayo. Long. Buti na lang. Amen? At yung decision, pag sinabing hindi lang basta decision. Ang gusto ni Lord, godly, maka-Diyos na pagdidesisyon. Kasi kapag ang desisyon mo, kabase lang sa sarili mo, nakabase lang sa kung anong sinasabi ng tao sa mundo, nakabase lang sa napanood mo, naku, pwede ka magkamali. Ayoko na dito, mag-iwalay na tayo. Doon na ako. Godly decision ba yun? Hindi! So, kapag humble ang isang Kristiyano, ang kanyang desisyon ay nakabase sa salita ng Diyos. Wow. Next slide natin. A godly decision is rooted in the Word of God. Pag ang Kristiyano ma-pride, he reject the Word of God. Hindi ka magpapasakop sa salita ng Diyos. Amen? Paano ka makakabuo ng godly decision kung ang Word of God rinireject mo? Amen? So next slide natin. Pansin niyo ba yung pride? Yan, okay. Laki-laki. Alaki yata. Pride. Parang sinampala ko ngayon. Okay. Pansin niyo, may napapansin ba kayo? Sa gitna. Ano yung nasa gitna? Wow, ay. Ang pride kasi lagi nakapokus sa sarili. Amen ba yun, di ba? Paano naman ako, pastor? Paano naman ako? Puro ikaw, puro ikaw, puro ikaw. Tama? Puro ikaw. Ay, ikaw kasi lagi. Kaya pride. Pag laging iniisip mo yung sarili mo, amen? Papasok talaga yung pride. Tama? Amen. Yung laging nakapokus yung buhay mo sa sarili mo. Pride yun. Amen? Kasi di kasi ako minamahal Hindi kasi ako kinakamusta, hindi kasi ako inaalagaan, hindi sweet. O, lagi ka nakatingin sa sarili mo. Tingnan mo ang salita ng Panginoon. Amen? Nahirapan na ako. Nahirapan na ako. Amen? Di mo alam, nahirapan din yung iba sa'yo. Amen. Lagi kasi titignan mo sarili mo. Amen. Amen? Tingnan mo pa yung sin. Yan. May malaki pa dyan. Oh, di ba sin? Ano nakikita sa gitna?
Ay, wala Diyos, di ba? Lagi sarili. Amen. Kaya pag nakapokus talaga sa sarili, reject mo yung word, di ka makikinig sa word. Amen. Pride, papasok ang pride, papasok ang proud. Di mo alam yun. Hindi mo alam yun, kapatid. Kaya, napaka-ingat natin ginagawa. Ay, pinag-aaralan. Okay, next slide. Proud people don't like correction kasi nga pride. Lagi iniisip yung sarili. Aray, ang sakit! Ayoko niyan! Tama? Amen. Proud people don't like correction. Pero alam niyo po, pag nagpa-correct ka, mapapabuti ka. Amen ba yun? Masakit kapag inisip mo yung sarili mo. Tama? Pero pag inisip mo yung correction na yun para sa ikabubuti mo, correction ng Diyos sa buhay mo yan. Amen? Magiging maayos ka. Amen? At ako naniniwala, mas gagalangin mo, mas pasasalamatan mo yung nag-correct sa buhay. Amen. Buti na lang, nakinig ako. Tama? O paano kung di ka nakinig? Hirap yan. Pride. Hallelujah. Sin pala to. Next slide. Proud people don't listen. Pag may pride, hindi nakikinig. Tama? Kasi bakit? Rene-reject nila yung word. Paano ka makakabuo ng godly decision? Kung rene-reject mo ang word, hindi ka nakikinig sa word. Amen? Sa'yo na nga tumatama, rene-rebuke mo pa. Ay, rebuke! Hindi sa akin yan. Word yun, wag mong i-rebuke. Amen? Para sa'yo yun. Kapag tinatablan ka, tinatamaan ka, sa'yo yun. Sabi mo nga sa katabi mo, sa'yo yun. Listen. Amen? Accept correction. Amen? Kasi walang mangyayari sa buhay natin kung hindi tayo magpapatama. Kapag iniisip mo, ikaw lang magaling. Pastor ako, di na dapat ako magpa-correct. Amen? Manggagawa na ako, PME na ako, di na dapat ako magpa-correct. Accept correction. Amen? Chapter 1, di na, Christian na ako, hindi ako nagkakamali. No, nagkakamali ka doon. Ikaw ang mali. Amen? Ikaw ang mali. Kailangan matuto tayong makinig. Amen. Dahil minsan, hindi natin nakikita ang sarili natin, nakikita ng iba. Amen. Amen ba yun? At kapag nakikita ng iba, tanggapin, huwag kang masaktan. Huwag kang magtampo. Amen? Huwag kang maging balat sibuyas. Aray! Umaray ka lang, pero huwag kang magwala. Amen ba yun? Amen? Pag tinama ka, magpatama ka. Yun naman ang ibig sabihin. Ha? So, next slide tayo. Proud people don't like criticism. Yun po. Magagalit ka kapag sinasabihan ka ng mga pangit. Gusto mo lang lagi marinig magaganda. Paano ka lalago niyan? Paano ka aayos niyan kung puro magaganda lang naririnig mo? Marami po sa mga sa mga huling panahon, ang mga tao makikinig lang sa gusto nilang pakinggan. Pero yung ayaw nila, pala konti tayo. Ayaw pala eh. Amen? Kasi minsan talaga yung mga ayaw mo, yun yung kailangan mo. Amen. Na mapakinggan. Amen? Pagpapalain ka ng Diyos, Amen! Receive! Pero, tama ka ng Panginoon, ayaw. Itiis ka, ayaw. Baguhin mo buhay mo, ayaw. Aalis, pupunta sa ibang gawain. Mali ang pagsasama nyo, ayaw, nasasaktan. Di ba? Hirap naman yung ganun. Ang word, balance yan. Nag-i-encourage, nagre-review, nagko-correct. Amen? At itinutuwid yung mga maling pamumuhay. Tama? Balance ang word of God. Amen? So kung di mo tatanggapin, at ayaw mo mga criticism, ayaw mo may nasasabi sa iyong pangit, pride yun. Amen? Kung may nasasabi sa iyong pangit, well, accept it, tapos iayos mo. Amen. Tama? Hindi para sa taong nagsabi sa iyo ng pangit, kundi para sa Diyos. Amen. Because humble people wants to grow. Amen. Tama po ba yan? Yung mapagpakumbaba, gusto magpaturo. Kung meron man nasasabi sa kanyang pangit, gusto ko pang matuto, pastor. Amen? Minsan, pag alam natin yung tao na pag ayaw natin makasakit, tama ba yun? Pero minsan kailangan nilang marinig yung katotohanan kahit masakit para sila ay makalaya. Tama po ba yun?
at pag-umpisa silang magbagong buhay. Malinaw? Sabihin mo sa katabi mo ulit, be humble. Sarap, no? Sarap naman. Be humble. Kaya ako lagi paalala din sa aking sarili. Sa totoo sila, mga kapatid, yung criticism, marami na akong kinain na ganyan. Amen? Vitamin ko na yan. Amen? Pero, lagi din ako nagpapakumbaba. Amen. Amen? Pero salamat dahil kahit maraming bumabato sa akin, amen, maraming naririnig akong di mabuti, God bless you all. Amen? Kailangan i-humble ko lang yung sarili ko. Tignan nyo na lang kung paano ako tinataas ng Panginoon. Amen po ba yun? Ganun lang naman kasimple. Huwag ka mangangaway. Amen? Huwag mo silang awayin kung pagkaisahan ka nila. God bless you all. Amen? Huwag mo silang awayin. Ang mahalaga, magpakumbaba ka lang. Amen? At itataas ka ng Amen? At sa loob ng aking 8 taong pagpapastor, yan ang aking nasaksihan. Ang nagpapakumbaba, tinataas nila. Amen? At salamat, marami akong naging kasabayan, marami akong naging kabatch sa paglilingkod. Amen? Wala na sila ngayon. Amen? Nagkaroon sila ng proud heart. Hindi ko sila kini-criticize. Gusto ko na ipakita sa inyo na iba yung favor ng Lord kapag nagpapakumbaba. Pag nagmamalaki, ibabagsak ka ni Lord. Amen? Hindi ka gagamitin ng Panginoon. Amen? Malinaw po ba? Okay, so tingnan natin sa pa-example. Natatapos na tayo. Okay, eto na. Si King Manasseh, kilala niyo to? Okay, so sana mabuksan niyo yan, mapagbulay-bulayan yan. Si King Manasseh, nung panahon ng kanyang paghahari, naitalaga siya 12 years old. Sa panahon natin, 12 years old, ano kayong ginagawa ngayon? Lalaro. Si Jesus Christ, nasa templo na, nagtuturo, nakikinig, tama? Sa Bible pala, sa Old Testament, nung binabasa ko to, meron din palang isang hari na naging hari, 12 years old. Galing, no? At alam niyo po ba, ang kanyang paghahari, umabot ng 55 years. Grabe. Tagal, no? Kung 12 siya, plus 55, batang-bata pa. Grabe yung paghahari. Ibig sabihin, pag tumagal yung paghahari ko, ibig sabihin, matagumpay lagi. Tama? Kasi pag sinabing hari ka, ikaw yung nagpoprotekta sa kingdom mo. So, lagi may laban. So, kung 55 years ka naghari, ibig sabihin, lagi may tagumpay, lagi yung mga natalo mong sumakop sa'yo, yung mga kayamanan nila nasa iyo. Ibig sabihin, yung katanyagan na kay King Manasseh. Pero alam niyo po, nangyari. Ito nakakalungkot. Kaya mahirap talaga kapag maabot ka sa taas eh. Tama? Di nyo mapapansin kapag ang tao mahirap as nagkapera, dumami yung pera, nag-iba ugali. Ayun. Nung binagsak, aroy, ang sakit. Sabi mga tinatawanan ng mga tao, yabang mo kasi eh. Tama? Pag nagbago ang buhay, dating mahirap, dating wala, nag-iiba talaga ang pakikitungo. Tama? Nag-iiba ang ugali, nag-iiba yung mga salita. Hindi mo minsan makain. Ang yabang kasi. Dumating kay King Manasseh yun. Nalunod siya sa katagumpayan. Amen? So, tingnan natin. Basahin ko para at least mag-gets nyo yung... teka, doon muna. Nung yumabang si King Manasseh, nako, si Lord ang nagkaroon ng pahintulot para si King Manasseh bihagin. Okay? Kadena. Amen? At sa mga unang panahon, ganyan ka kung paano ikadena. Pati ilong kasama. Grabe, no? Ang pangit tignan. Kasi bakit? Pride. Proud. Okay, so tignan natin. Basahin ko para at least makita niyo yung sinasabi ko. 2 Chronicles o Chronica, ikalawang Chronica, chapter 33, verse 1 to 13. Basahin ko para makita niyo yung picture. Okay. Verse 1. Si Manasseh ay 12 taong gulang nang maging hari ng Judah. Tama? Very good. 55 years, taon siyang naghari sa Jerusalem. Ang galing, no? Tagal. Hindi kinalugdan ni Yahweh ang ginawa niya sapagkat tinularan niya ang kasamaan ng mga bansang pinalayas ni Yahweh. So lupaing iyon ng samubing iyon ng bayang Israel. Sa grabing victory na kanyang naranasan ni King Manasseh, gumawa siya ng kasamaan sa paningin ni Lord. Anong ginawa niya? Isa-isahin natin. Karumal-dumal na ginawa niya.
Muli niyang itinayo ang mga sambahan ng mga pagano. Hindi, no? Na winasak ng kanyang amang si Ezekias. Si Ezekias, ang propeta, no? Ama niya pala yun. Grabe talaga. Nagtayo rin siya ng mga dambana para kay Baal. Yung Diyos-Diyosan, di ba? Gumawa ng mga imahe ng Diyosang si Asherah at sumamba sa mga bituin. Hindi na sa Diyos na nagbigay sa kanyang tagumpay. Next slide. Nagtayo siya ng mga altar ng mga pagano sa templo. Ibig sabihin, binaboy niya yung templo ng Diyos. Nagpasok siya doon ng mga kung ano-anong rebulto. Sa lugar na sinabi ni Yahweh kung saan siya sasambahin, magpakita. Nakita niyo po? Binaboy niya. Amen? Karumal-dumal ang ginawa ni King Manasseh. Pati ang dalawang bulwagan ng templo ay nilagyan niya ng mga altar para sa mga bituin. Oh! Grabe. Ang sakit ka, no? Sumasamba ka sa tapos nakikita ng Panginoon, grabe. Isa itong karumal-dumal. Ang mga anak niya lalaki, sinunog niya. Karumal-dumal. Hinandog niya sa mga kay Baal, sa mga Diyos-Diyosan. Grabe talaga yung paghandog. Grabe, ano? Sinunog niya sa libis ng Ben Hinnom bilang handog sa mga Diyos-Diyosan. Grabe ginawa. Naging mahilig siya sa mga panguhula. Nagpa-practice din ng witchcraft, sorcerer, pangkukulam at salamangka. Ayaw ni Lord yan eh. Abomination yan. Nagpupunta rin siya sa mga sumasangguni sa espiritu, mananawas, mga albularyo, nang namatay na sa mga manghuhula, mga nagtatarot card. Ayaw ni Lord pala yan. Dahil sa mga kasamaang ito, anong sabi ni Lord? Nagalit sa kanya si Yahweh. Grabe. Amen. Next slide pa. Pati ang inukit niyang larawan ng isang Diyos-Diyosan ay dinala niya sa templo. Ay, di pa nakontento. Sinaktan pa, sinasaktan pa. Amen. Tungkol sa templo ngayon, sinabi ng Diyos kay David at sa anak nitong si Solomon. Ibig sabihin, time pa ni David, tapos na yung time ni David, tapos na yung time ni Solomon, time na ni Manasseh, binaboy niya ang templo na ginawa sa kaparaan ng Diyos. Ang templong ito sa Jerusalem ang pinili ko sa lipay ng Israel upang dito ako sambahin magpakailaman. Kung susundin ng mabuti ang mga utos at tuntuning ibinigay ko sa kanila sa pamagitan ni Moises, hindi ko na sila aalisin sa lupaing ibinigay ko sa kanila mga binaboy. Grabe yung pag-dishonor. Ano? Amen. Next. Ngunit, ito pa, verse 9. Ngunit iniligaw ni Manasseh ang mga taga-Juda. Gumawa na lang kasuklam-suklam, nandamay pa. Ganyan talaga ang rebellion eh. Yung pride, nanganganak yan eh. Rebellion, galit, di ba? Rage, yung nanggagalait eh. Inakay niya mga ito sa mga kasamaang masahol pa sa kasamaan ng mga bansang nilipon niya. Kita niyo yun? Yung mga unbeliever, para bang ganito, siya believer na, yung ginagawa niya mas masahol pa sa mga unbeliever. Kumilala sa Diyos, pero yung ginagawa niya parang mas masahol pa sa mga hindi kumikilala sa Diyos. Parang nalungkot talaga kayo, no? Ako rin. Amen? Pero ano sabi? Okay, nasakop yan ba? Binigyan ng babala ni Yahweh si Manasseh. Alam niyo po ang Diyos, kapag nakakagawa tayo ng hindi maganda, gentle pa rin eh. Nagbibigay siya ng warning. Minsan, pinapaabot niya sa salita ng Diyos. Minsan, may gagamitin siyang tao para paalalahanan ka. Pero anong sabi? Binigyan ng babala ni Yahweh si Manasseh at ang bumbay. Ngunit ano sabi? Hindi nakinig. Pride people don't listen. Tama? Proud people hate correction. Ayaw makinig. Anong ginawa ni Lord? Kaya't pinasalakay sila ni Yahweh sa hukbo ng Assyria. Nahuli nila si Manasseh, ikidaneda, at dinilang bihag sa... Ito na yung sinasabi na kapag di ka nakinig, sitwasyon ang magtatama sa iyo. Ayaw makinig eh. Amen? Ayaw magpakumbaba. Ayaw magpasarap sa word ng Panginoon. Binalaan ka na nga. Ayaw mo pa rin makinig. Anong ginawa sa kanya? Yun yung nakita natin kanina, pati ilong. Amen? O, next. Pero alam nyo po, nangyari. Sa oras ng kagipitan, ito naman maganda kay Manasseh. Sobrang hirap siguro dinaanan niya, no? Tinuruan siya ng sitwasyon, no?
nagpakumbaba siya. Amen. Minsan, dahil sa yabang natin, kala natin kaya natin lahat. Amen? Pero darating ang point sa buhay mo, Lord, suko na talaga ako. Sabi doon, nagpakumbaba siya, nanalangin sa Diyos. At humingi rito ng sakulon. Wow. Ganyan din ako noon. Kala ko, kaya ko lahat. Pero sumuko rin ako. Nagpakumbaba ako sa Panginoon. Amen? Pinakinggan ko na yung sinasabi niya. Marami nag-i-invite sa akin, di ko pinapansin. Amen? Sama ka sa church. Ano ba yan? Pagpasok ko, parang kinikriticize ko ba yung mga tao? Ba yung mga taong to? Tatalon, papalakpak, tatawa, tapos iiyak mamaya. Tapos amin ang ingay. Amen? Pero yung pride sa puso ko, pinalambot ni Lord. Amen? Ginamit yung mga sitwasyon sa buhay ko para magpakumbaba. Pero kailangan pa ba pumunta sa point na to? Amen? Kailangan pa ba pumunta sa point na ituro na sitwasyon kung paano ako magpakumbaba? O ngayon pa lang sinasabi ni Lord, be humble. Amen? Be humble. Anong sabi? Pinakinggan ng Diyos ang kanyang panalangin. Ito yung sarap eh. Kapag humble ka, pinapakinggan ni Lord yung panalangin. Amen? God shows favor to the humble. Kaya pinabalik siya sa Jerusalem at muling naghari. Wow, pinabalik! Oh, praise God! Pinahirapan, pinalik. Kasi bakit? Ano ang nasa gitna? Humility, pagpapakumbaba. Pag nagiging mapagpakumbaba tayo, re-restore niya yung lahat ng nawala sa iyo. Amen? I-re-restore niya yung mga bagay na hindi mo pinahalagahan. Ibibigay sa iyo na re-restore niya na. Amen? Kapag humble ka. Amen? Sabi ulit sa katabi, be humble. Yes. Noon, kinilala, ito na. Ito na ang pinakamasarap na bahagi. Kinilala ni Manases na si Yahweh ay Diyos. Yun. Sumasama sa Diyos Joseph, binastos ang templo, pero napatunayan niya, may Lord talaga na totoo. Amen? Walang iba, kundi ang hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Si Yahweh na makapangyarihan. Kinilala niya na. Amen? Hindi ka talaga kikilala kay Lord hanggat mayabang ka eh. Tama? Pero ibababa ka ni Lord, gagamitin yung mga sitwasyon para kilalanin mo ang Diyos. Amen? Sa buhay. Amen? Palakpakan natin muli ang Panginoon. Salamat, salamat. Okay, bilang pangwakas. Wow, ito ang conclusion natin sa ating pinag-aralan. Amen? Life is not all about us. Yes, it's all about Jesus. Amen? Hindi puro sa'yo. Umiikot ang buhay natin ng dahil kay Jesus. Siya lang, wala nang iba. Amen? We are nothing without Jesus in our life. Amen? Sa aking pag-aaral sa bagay na ito, nakita ko talagang wala tayong halaga, wala tayong kwenta kapag wala si Jesus sa buhay natin. Amen? Be like Jesus and be humble. Maging katulad tayo ni Jesus kung paano siya nagpakumbaba. Inalipusta siya pero di siya gumanti. Inaway siya pero di siya nangaway. Amen? Ginawan siya ng masama pero ginanti niya kabutihan. Kaya yung kanta kanina, sarap, no? Walang pinipili ang puso mo. Wow. Kahit ganito ako, mahal ako ni Lord. Amen. Kahit may nagawa ako sa kanyang mali, tama ang ginawa niya sa akin. Linigtas niya ako. Wow. Paulit-ulit akong tumalikod, pero isang balik ko lang, inakap niya ako. Praise the Lord. Sinong magmamalaki pa sa ganyang bagay? Be humble. Amen? The more Jesus we have in our life, the more favor we receive from Him. Wow! The more na tayo ay mayroong Jesus, lagi nakikita si Jesus sa ating buhay, the more na naranasan natin pabor. Pabor. Pag sinabing favor, hindi ka deserve, pero binibigay sa'yo. Ang sarap nun, no? Diba? Hindi ka karapat-dapat, pero meron ka. Binibigay sa'yo, hindi mo pinaghihirapan. That is favor. The more we glorify Him, the more na tinataas natin si Lord, the more He use us for His glory. Yan ang aking napatunayan. Amen? Mas lalo kang gagamitin ni Lord kapag siya ang lagi mong tinataas sa iyong buhay. Amen? Palakpakan natin si Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Na-bless mo ba lahat? Tayo ay tumayo na at magpasalamat tayo sa harapan ng Panginoon. Salamat, Lord, sa iyong katapatan,
sa iyong kabutihan. Wala kami may pagmamalaki. Lahat ay sa iyo nagmula. Kahit ang buhay na ito, Lord, di namin pwede sabihin na bukas kung buhay pa kami. Sa iyo kami magtitiwala at magsusurrender. Purihin ka, Panginoon.